Narito po ang News TV Quick Response Team sa Barangay Masamong, Quezon City kung saan isang pader ang gumuho kagabi na ikinamatay ng 2 tao. Makikita niyo po sa aking likuran, patuloy po ang ginagawa ngayong clearing operations. Yung pagdurog po dito sa mga nahulog na mga hollow blocks. Ito hong gumuhong pader ay may habang 50 metro at ang taas naman po nito ay may 30 metro. At yung namatay nga po na 2 katao ay sinasabing sakay nung 6 na jeep na nakaparada dito po sa gilid, dito may gumuhong pader. Kung makikita ho ninyo ngayon, doon sa ginagawang clearing operations, inaayos din ho yung mga kable ng kuryente dahil hanggang ngayon, matapos ho yung nangyaring insidente kagabi, ay wala hong supply dito ng kuryente dahil may mga tinamaan din hong kable. At kailangan na rin ho talaga isaayos ito dahil sinakop ho nung gumuhong pader yung halos buong kalsada. So kailangan maialis ho yan yung mga debris para hindi na rin ho makapagdulot ng peligro sa mga dumaraan dito, lalong-lalo na ho yung mga estudyante dahil sinasabi ho na di kalayuan dito, meron ho eskwelahan doon sa may dulo na yon. So kailangan ho magkaroon na ng clearing operations dito sa lalong madaling panahon. Kung makikita lang ho sana natin dito, yung mga nabagsakan ng jeep ay para ho mga piniping lata, dahil nga ho doon sa taas noong gumuhong pader, may, ayan, yung nakikita nyo sa mga TV screen yan ho, yung isa lamang sa mga jeep na nadagana nung gumuho po ang pader. 6 po yan, at 2 nga ho sa mga sakay ng mga jeep na yan ay namatay matapos nga ang nangyaring insidente. Samantala, labis ho ang panghihinayang ng mga kaanak ng mga namatay sa pagguho ng pader dito. Pag-upload pa naman dapat ang isa sa kanila ngayong linggo sa pagnanais na may ahon sana sa hirap ang pamilya. Narito ang report ni Rida Reyes. Birthday sana ngayon ng 45 taong gulang na si Norma Magada, isa sa mga namatay sa pagguho ng pader ng warehouse sa Barangay Masambong, Quezon City kagabi. Lumuwas siyang Manila mula Northern Samar para buhayin ng pamilyang sinalanta ng bagyong Yolanda. Nag-apply siya bilang domestic helper sa Saudi Arabia at paalis na sana sa May 22. Sino mag-aakala na ang kanyang pagnanais na maiahon ng pamilya sa kahirapan, mauuwi pala sa trahedya. Ang gusto lang sana ni Commander kaya ng mga ibang bansa, makatapos lang sana yung 6 ko na anak. Yun lang ang pangarap niya dahil ang gusto niya hindi kagaya sa amin. Nasa loob ng isa sa mga nabagsakang jeep si Norma pasado alas 8 ng gabi. Kausap niya sa cellphone ng isa sa mga anak niya dahil kailangan nila ng perang pang-enroll sa pasukan. Nasa labas ng nakaparadang jeep ang mister na si Reynaldo at ang kaibigan nilang si Robin Lutero na siyang driver ng jeep. Noong mga ngalati yung tawagan nila, doon sa nabagsakan. Ako hindi na ako nakagalaw, sige nakatayan ko talaga. Ako na lang, dumipan na lang ko sa pader, tawag pa ko pa! Nakaligtas si Reynaldo pero si Robin patay matapos mabagsakan ng tipak ng bato. Nadapa kasi siya habang tumatakbo. Binubuhay ni Robin ang kanyang inang may sakit at 10 taong gulang na kapatid. Ang sabi namin sa kanya, Robin, lumas ka na ng Maynila, diyan ka na ngayon magkakaasawa. Sabi nga namin sa kanya. Ang sagot niya, hindi na ako mag-aasawa, bubuhayin ko na lang yung kapatid ko, nanay ko. Nasa 50 metro ang haba ng pader at 30 metro naman ang taas. Sabi ng ilang saksi, matagal na nilang pinangangambahang babagsak ang pader. Yung mga ibang kapitbahay ko, yun ang inisip. Delikado yung tayong yun. Dahil po? Dahil wala nang support ng parang matibay na babagsak. Pag-aari ng kumpanyang LG Atkinson Import-Export Incorporated ang warehouse. Sabi niyang kanilang kinatawan, di pa tapos ang pader kaya manipis pa ito. May nakalagay raw na babalang park at your own risk sa lugar at laging ipinagbabawal ng mga taga-barangay ang pagpaparada rito. Handa naman tumulong ang kumpanya sa mga biktima. Paiimbestigahan din ni Quezon City Mayor Herbert Bautista ang nangyari. Rida Reyes, GMA News.